Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 8, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series, is muli muna nating balikan yung naging series natin last week para dun lang sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating tinatalakay sa araw-araw nating pag-devotion. So, yung naging series namin last week ay God's Catalyst in Shaping the History. So, God's Catalyst. Catalyst means pwede siyang pangyayari, sitwasyon, or tao. For example, ito yung God's Catalyst is yung kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Nung bata pa lang tayo is wala naman talaga tayong alam-alam eh. Kumbaga, habang tumatanda tayo, habang lumalaki tayo, dun pa lang talaga nagkakalaman yung ating isip. So, tinuturo sa atin nung bata pa lang tayo na si Panginoong Jesucristo isa'y anak ni God na tinubos tayo. Siya'y naghirap, pinako sa krus, namatay, muling nabuhay. Diba, yung natutunan natin yun, parang nabago yung ating kaisipan. Nabago yung ating paniniwala na ganito yung nangyari sa dati history. So, simulan natin yun, nabago yung ating pamumuhay and nabago rin yung history. So, ang series na talakay nating araw ay God's Guidance in Decision Making. So, sa pagdesisyon is grabe cruel yan, napaka hirap na ginagawa niya kasi pag nagdesisyon ka, ano man yung maging resulta is ayun na talaga. Hindi mo na mababago yun. Pwede mo siyang ulitin, pero yung naging resulta doon sa isang desisyon mo na ginawa is hindi na. Kaya kailangan, pag nag-desisyon tayo is hilingin mo natin sa Panginoon yan. Kaya mag-pray tayo na kung ano nga ba yung dapat na gawin natin or yung guidance ng Panginoon para i-guide niya tayo sa ating pamumuhay. So, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Genesis chapter 13 verse 10 to 13. So, ang sabi dito, Look, tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang Suar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ang lupain ng Egypto. Nangyari ito noong pagnipol ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot na buong kapatagan ng Jordan ay sagan sa silangan. Sa ganong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaliwan sa Kanaan, habang si Lot naman ay naroon sa lungsod ng kapatagan. So, para lumawak yung ating talakayan dito sa ating talakayan sa Bible verse and sa ating devotion, ay dumako tayo sa ating teaching at application. So, sa binasa nating Bible verse, magkaroon ng 3 mistakes si Lot. Una is yung, para matama, is yung making decision based on wealth and opportunity. So, si Lot nag-base siya dun sa wealth and sa opportunity niya. Pero hindi siya nag-base na dahil sa humingi siya ng guidance sa Panginoon. Kailangan, sabi ko nga kanina, kailangan sa mga gagawin natin yung decision, kailangan natin yung guidance si Lord. Mag-pray tayo para maayos yung mangyari or yung maging resulta. Making decision to live a wrong environment. So, sa environment natin, hindi mawala dyan yung mga kamalian. Kailangan, pag nandun ka na, is itama mo yung decision mo. Kasi pwede rin ito maka-epekto, hindi lang sa'yo, at maka-epekto pati na rin sa iba. So, making decision without God guidance. Yun. Nag-decision sila nang wala yung guidance si God. So, kaya yung nag-resulta is pwedeng ipahamak ng lugar nila. Kaya, marunong tayong humingi ng guidance at mag-pray sa Panginoon. Sa ating application, pray first before we decide. So, magdasal muna tayo. Kailangan, yung gagawin mo parang decision nyo yun. Isipagdasal mo yan sa Panginoon kung tama ba yung gagawin mo. Kasi, kung mag-decide ka lang sarili mo, pwedeng mali or pangit yung maging decision yan. Or nakaayon ka lang sa kagustuhan mo. So, choose the right environment. So, kung pipili man tayo ng pakisamahan natin, ng environment, yung mga paligid natin, is pumili na tayo ng tama. And sa last, decide based God peace. So, mag-decision tayo according or based dun sa tama or dun sa kagustuhan ng Panginoon. So, ilan po ba sa araw na to na may natutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.